Huwag na tayong magulat kung ang gagawin itong Rain or Shine Elasto Painters ay gagawing physical yung laro kontra dito kay Junmar Fajardo. Kung gugulangan nila, kaya nasabi sa Tagalog, no? Baka gulangan nila itong si Junmar at gawing physical. Dahil parang yan talaga ang nakikita nating paraan dito ng Rain or Shine para matalo itong San Miguel Beer. Ang matagal ng problema ng liga ng mga ibang teams talaga ay paano pipigilan si Fajardo, at parang yan daw talaga ang ginagawa ngayon ng Rain or Shine. Yan ang nakakita nilang problema. So parang ang solusyon lang dito, kinakailangan na yung mga big men nila na babantay kay Junmar, katulad nila si Luis Villegas, si Kaylan Tiongson at yung iba pa, ay kinakailangan na gumawa ng paraan. Like for example, maging physical sila maglaro kay Junmar. Baka mapilitan si coach Yang Giao na gamitin ito si Bo Belga. Medyo hindi masyadong nagagamit ito si Belga, no? Pero ngayon mukhang kinakailangan na talaga, dahil lalo na kinakailangan nila ng isang center talaga na magiging physical kay Fajardo, at si Belga very familiar na yan dito kay Junmar. Ngayon, bukod dito sa pagiging physical, kinakailangan din daw bilisan ng Rain or Shine yung laro, dahil yan din ang nakikita nilang advantage kontra sa SMB. Dahil mas bata yung mga players ng Rain or Shine, sabay nakikita nila na kaya nilang takbuhan itong San Miguel. Kung ikaw naman ang San Miguel, ang solusyon dito kung gagawin physical yung laro kay Junmar, sabay dapat ready si Junmar na ipasa yung bola sa mga teammates niya. Ay kung double team si Junmar, kinakailangan naka-ready to sila CJ Perez, Jericho Cruz, Don Trollano at yung iba pa para dito sa mga darating na mga laban. Kaya nga magiging very intense itong serye ng San Miguel at Rain or Shine, at inaasahan na ng marami na magiging matindi talaga yung kompetisyon ng dalawang teams, lalo na at syempre alam natin hindi magiging biro yung objective nila dito, makabante sa semis. At ito namang Meralco Bolts ngayon, mukhang walang balak baguhin itong kanilang lineup, dahil sa nakikita ng Meralco Bolts ay maganda yung kanilang magiging laro, basta kinakailangan lamang talaga na maging consistent sila dito sa darating na mga games, particular na dito sa Magnolia. Kung ikaw Meralco, gusto mo makapasok ng semis, kinakailangan talunin mo na agad ang Magnolia. Yes, meron silang twice to beat, pero bakit nila paaabutin pa sa dalawang games ito? Kayong po pwede naman na tapusin ka agad-agad. Kung ikaw itong Meralco Bolts, ang dapat mangyari dito, as soon as the first quarter magumpisa, kinakailangan subukan na nila natambakan itong Magnolia. Yes, medyo magiging mabigat yan, no? Dahil matindi rin yung import ng Magnolia, si Clint Chapman. Pero nandiyan naman si Marvin Jones. At kung ikaw itong Meralco, ang kinakailangan mong iwasan yung mga tinatawag na scoring droughts. Ang dami beses na nating nakita to sa Meralco. Nalalamang sila sa umpisa. Pagkatapos magkakaroon ng mga period dun sa game na ilang minuto silang hindi makaka-score, at yung team naman na kalaban makaka-score, at doon sila natatalo dahil mapipilitan sila na maghabol ng maghabol. Kaya iyan ngayon yung nagiging problema nitong Magnolia, at ang Meralco ready naman na mag-take advantage sa ganyang klaseng sitwasyon. Kaya hindi ako magtataka kung itong Meralco susubukan nila as na i-clamp down yung depensa nila, dahil alam nila pagdating sa offense mas malakas ang Magnolia. So sa depensa aasa itong Meralco. So sa Magnolia na mag-champion, pero itong Meralco meron ding pressure dahil ang tagal na nila na hindi nakaabot dito sa finals. Kaya nga kinakailangan itong Meralco na pagandahin yung kanilang magiging laro. Alam natin na si CJ Cancino at si Chris Newsome, yung talagang inaasahan ng Meralco Bolts. Pero meron pa silang mga ibang players dyan na po pwede talaga na tignang mabuti at hilingan ng contribution.